Sobrang na-amaze kami lahat sa Team Idol nang madaanan namin ang napakagandang lugar na ito. Hindi namin akalain lahat na meron palang ganitong kagandang lugar dito sa DRT Bulacan. Pero bago namin marating ang napakagandang lugar na ito, ay dumaan muna kami sa napakatinding adventure. Tara, samahan nyo kami sa aming adventure ride at camping dito sa DRT Bulacan. Alas 4 ng hapon ng meet up namin sa Cruz Gaginto. Sa ride na to ay kasama ko ang buong Team Idol. Yung iba, nauna na doon sa DRT Bulacan. Bali, ang kasabay ko lang dito ay si Kulots at saka si Rodel. Ang magiging ruta namin ay Plaridel Bypass papunta ng San Ildefonso para daanan si Royce. Nagpagas na muna kami dito sa may Bustos para wala na kaming intindihin pa mamaya. Sa sobrang ganda ng daan dito sa bypass, ganadong ganado talaga si Kulots. Malaking bagay talaga tong bypass na to. Makakaiwas ka sa traffic sa may Cagayan Valley Road. Mag-iingat lang kayo kapag dadaan kayo dito dahil maraming truck din dito. Inabot na kami ng dilim nang marating namin ng Barangay Kalawakan. Buti na lang maliwanag dito at maraming ilaw ang kalsada. Dito sa parking area ay nagkaroon lang kami ng kaunting aberya. Mahirap kasi yung dadaanan papasok sa campsite. Kaya napagplanuhan namin na sumakay na lang ng 4x4. Pero sira pala at nagkaroon ng problema ang 4x4. Wala na kaming ibang option kundi ipasok ang mga motor namin. Kung mapapansin nyo yung camera ko, sobrang alog dahil napakalubak dito. Mula doon sa pasukan hanggang sa pinaka campsite ay may haba na 2.4 kilometer. Pero para sa amin, basic na lang yung mga ganitong klaseng daan. Buti na lang malakas yung mga ilaw ng mga kasama ko. Hindi ko pa kasi napapakabitan ng MDL itong ginagamit ko. Parang ngayon pa lang namin ginawa ito, ang mag-night ride sa gabi. Hindi ko na na-video yung pagdating namin sa campsite dahil sobrang dilim talaga dito. Pagdating namin dito sa campsite, nag-setup na kami ng mga tent namin at naghanda na rin kami ng mga pagkain namin para sa hapunan. Makapal mo ng ilaw no. Bakit yung kalamansi ito? Hindi. Kalamansi ito? Hindi, lalagyan daw ano na kayo. Ayun sa plastic. Pre, mag-ulap ka na, pwede yan kahit may ano. Ba't may ganito? Ano ginawa dito? Gogo, unaban nga sana yan. Bakit? Kasi sinaing nga. Pahalo ka, ba't kailangan mo ito sa sinaing? Hindi, yung ngayon yung nilalagyan yan. Ala pa! Ano? Talaga si Royce, pag sunugan, magaling. Sumuro ka ng bahay dyan, paliliyabing ko. Ayan o, tipi house. Ano? Ano natin? Bonfire natin. Testing lang. Ano? Okay pa? Okay pa. Okay pa? Lakay? Eee! Eee! Gago yun. Habang nagluluto, tinesting muna namin yung CRF ni Kulot. Yung motor lang kasi niya nakababa, pati yung motor nila kaya. Naiwan na sa itaas sa mga motor namin at naglakad kami ng halos 5 minutes papunta dito sa camping area. Oo. Harap. Quality gago. Quality trip. Fall into an ocean of pull me out in time, don't let me down, let me down. Say it's all because of you. Here I go. Nito umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang aawat sa akin. Oh, kahit bilis namang maglaho ng pag-ibig mo sila. Hayop ka Kulot, may tinatago ka palang talent. Tago mo na lang. Nang maluto na yung adobong paksiw na hindi maintindihan, sinimulan na namin kumain. Mga gutom na eh. Gutom guys. Gutom. Grabe ba naman Pre, lasa ng adobo pre. Di adobo to pare. Ay, di ba adobo yun? Spicy chicken to. Ay, sana all. Sana all. Duyan lang yung dala ko, kaso lang wala namang mapagtatalian dito. Kaya sabi ko makikitabi na lang ako kay Lakay kasi solo lang naman siya. Sukulit. Sukulit. Pretzel. Puro sel.
After namin kumain, pahinga lang ng konti, tapos uminom muna kami ng pineapple juice, pampatulog. Ayan, bale, nagtimpla kami ng pineapple juice. Pineapple juice yan, guys. Gelatin. Kunin mo na lang yung speaker dun sa bag ko, nak. Sarap yung pineapple juice na, pre. Okay na itong ilaw na to. Lobat na yan. Ako, pre. Ikaw? Hmm. Ba't mo pinatay? Okay na kayo, sasunugin ko yan. Mamili ka. Nag-camping para may stress. Sarap ba yan, pineapple juice? Masarap yan. Subok. Right. Busina? Subok yan, subok. Puta, may kuliglig ah. Nangina niya, no? Ay! Nag-camping para may stress. Ano to, palamig? Biyasang biyasa. Wow, Pineapple wow, juice. Labas mo yung sandwich natin yan, boy. Magtaisa na kayo. Sandwich apple. Hindi pala kita. Dito na lang oh. Ayun guys, oh. Try nyo rin dito sa Mount Lawad. Kaya kasi tinawag na Mount Lawad yan kasi araw-araw ginagamit, di ba? Mount Lawag. Luwag yun eh. Ay, luwag pala. Feeling ko safe kami dito dahil may bantay kami, si Aneru. Aneru. Diyan ka lang ha. Sleep na kami. Pagising namin ng umaga, syempre, tamang kape muna. Tapos, tamang kuha muna kami ng mga video clip. Sobrang nakaka-relax dito sa Mount Lawad. Kung mahilig din kayong mag-camping at adventure, ito na yung lugar na hinahanap nyo. Pwede din kayong mag-hiking dito pero hindi na namin sinubukan kasi medyo maulan nung pumunta kami. Pagkatapos namin kumuha ng clip, tinesting ko ulit yung CRF ni Kulot. Nagpaplano din kasi ako na kumuha ng CRF para sa mga ganitong klaseng lugar. Kahit kasi naka-ADB ako, nahihirapan pa din akong pasukin yung mga ganitong klaseng lugar. Hindi pa naman sa ngayon, pero syempre, pinag-iipunan ko na para makabili na rin ako. Dito sa Mount Lawad guys, kung mapapansin nyo, marami dito mga tanim na talong. Dahil wala kami naiisip na ulam sa pananghalian, nagpaalam kami na baka pwede kaming humingi ng talong. Binigyan naman kami ni Kuya na bantay sa Mount Lawad, napakabait. Kaya para sa tanghalian, napag-isipan namin na tortang talong na lang ang ulamin namin. Dahil kulang yung mga dala namin at kailangan bumili sa labas, si Kulot ang nautusan namin dahil ang motor lang niya ang mabilis makakalabas at makakabalik. Kaya kung nagpaplano rin kayo pumunta dito, dapat kompleto na lahat ng mga dala nyo. Dahil walang tindahan dito. Tignan nyo naman kung paano binasic ni Kulot yung mga daanan. Bali, dyan sa itaas na yan, dyan nakapark ang mga motor namin. Safe naman ang mga motor doon dahil merong bantay. Tsaka yung asong si Aneru, pabalik-balik lang yun dito, pati na rin doon sa parking. Kahit ako, hindi maglalakas loob kapag nakita ko yung aso na yun. Bukod sa camping, meron din kayo dito mga pwedeng paglibangan gaya ng ATV ride. 500 pesos, good for 1 hour na yun. Bahala na kayo kung magpaikot-ikot kayo dito sa campsite. Sobrang nakakalibang din ang pagsakay sa ATV. Pinaghalong takot at saya ang mararamdaman nyo. Dito sa part na to ay nahirapan talaga ako ng sobra. Mukha lang siya madali pero napakahirap pala nito. Kung magtatry din kayo ng ganito, huwag nyo daw ibababa ang mga paa nyo. Kaya lang, hindi mo talaga maiiwasan sa sobrang takot. Pagkatapos kong itry yung ATV, ay naligo na kami dito sa napakagandang ilog na to. Durugin natin yung tas. Kalap. Dahil nakakalimutan namin magpabili ng mantika, nangingi na lang muna kami dito sa Mount Lawad. Hindi na namin ito torta yung talong, yung baon na lang ni Rodel na maling ang gagawin namin torta. Kung ginaganon po talaga. Tsala pa. Tapos yung talong pre, iwayway mo, laglag mo na rin dyan. Tapos putang ina yung last ng bugok. Tapon lahat. Pukul mo lahat. Ayan o, meron na o. Oh, anis.
Filter rice. Kakanood mo ng TikTok yan eh. Kaya wala na nga mamantika. Guys, oh, sobrang payapa, no? Sarap dito, guys. Malayo sa magulong mundo. Nice. Mapapakanta ka na lang talaga ng wag muna tayo umuwi. Hindi na kasi makakauwi kasi umuulan. Kawawa ang motor. Good luck. Noong huminto na yung ulan, sinamantala na namin, inayos na namin yung mga gamit namin. Hindi namin kasi sigurado, baka mamaya umulan na naman. Kaya nagkaayaan na kami na umuwi na agad. Mag-iingat nga pala kayo dito sa parang hagdan na to. Kasi nung gabi, nadulas ako dito. Meron din naman ditong hawakan. Yung mga tirang pagkain nga pala namin, ibinigay na lang namin dito sa mga gumagawa dito. Bagong saing pa naman yun, hindi na namin nagalaw. Pagdating namin dito sa parking area, ay meron daw darating na mga bagong guest. Nang makaayos na kami lahat, take off na kami para umuwi. Hindi pa man din kami nakakalayo ay may kasamahan na kami na nadulas. Oh, ayan na! Ayan na! Ayan na! Power rock! Buti na lang, hindi naman ganong agrabe yung nangyari. Kaya kung pupunta din kayo dito, siguraduhin nyo lang na walang ulan. At siguraduhin nyo rin na meron kayong kasama. Parang sobrang hirap kung mag-isa ka lang dito. Noong palabas na kami, meron pa kami nakasabayan na papasok na Ford Raptor. Medyo makiputandaan dito kaya gumilid muna kami. Pero sigurado, basic na basic lang yan sa Ford Raptor. Habang binabaybay na namin yung daan pa uwi, ay meron kami nakita na magandang spot. Shoutout nga pala sa mga nakasabayan namin na mga bagong guests. Kung ayaw nyo palang ipasok yung mga motor nyo, pwede kayong sumakay ng 4x4. Natapat lang kasi nung gabi, nasira yung 4x4. Kaya wala na kaming option kundi ipasok ang mga motor. Ito yung magandang spot na sinasabi ko. Napakaganda ng 360 overlooking view dito, guys. Nag-try lang kami na ibaba yung motor. Kaya naman tapos kumuha na rin kami ng mga ilang clip. Grabe, sobrang nakaka-relax dito. At napakaganda pa ng mga tanawin. Sulit talaga ang punta dito sa Mount Lawan. Dito ko na nga pala tatapusin ang video na to. Kung bago lang kayo sa channel ko, i-click nyo lang ang subscribe button para sa mga susunod pa na travel adventure namin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.